My life almost fell apart. Back in 2018, I was diagnosed with breast cancer 2B. Isang banyagang mukha na naging pambansang paborito, isang karerang puno ng kinang, tawa at tagumpay. Pero sa likod ng mga palakpakan sa studio, isang madilim na sikreto ang unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Mula sa mga pasa na naging headline sa balita, hanggang sa isang nakamamatay na sakit na nagpabago sa kanyang tadhana, ang tanong ng marami, tuluyan na nga bang kinalimutan ng showbiz si Diana Menezes? O siya ang kusang tumalikod sa mundong nagbigay sa kanya ng lahat? Ngayong 2026, ating hihimayin ang hindi pa nabubunyag na kwento. Nasaan na nga ba ang ating paboritong Brazilian bombshell? Bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe ka na sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakadetalyadong kwento sa mundo ng entertainment. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ang paglalakbay sa buhay ni Diana Menezes. Noong kalagitnaan ng 2000, isang dalagang nagngangalang Diana Menezes ang dumating sa baybayin ng Pilipinas. Bitbit ang kanyang pangarap bilang isang international model. Hindi niya akalain na ang bansang ito ang magluluklok sa kanya sa rurok ng kasikatan. Ngunit ano nga ba ang naging sikreto niya? Hindi lang ito dahil sa kanyang angking ganda o sa kanyang Brazilian curves. Ang tunay na alas ni Diana ay ang kanyang dedikasyon na maging bahagi ng kulturang Pilipino. Sa isang industriya kung saan ang mga banyaga ay madalas na nananatiling Inglesero, si Diana ay nagpaka-Pinoy. Mabilis niyang natutunan ang wikang Tagalog, at hindi lang basta-bastang salita, kundi pati ang mga slang at nuances na naging dahilan upang maging relatable siya sa masa. Ang kanyang big break ay dumating nang mapabilang siya sa Eat Bulaga, ang institusyon ng noontime shows sa Pilipinas. Dito natin nakita ang isang Diana na hindi natatakot maging Ken Koy. Nakipagsabayan siya kina Vic Soto, Joey De Leon, at sa Dabarkads sa pagbibigay ng saya. Naging bahagi siya ng mga iconic segments gaya ng Juan for All for Juan, kung saan personal niyang naranasan ang hirap at saya ng buhay sa mga barangay. Dahil sa kanyang charisma, binansagan siyang Brazilian bombshell. Ngunit higit pa sa titulong iyon, siya ang naging mukha ng tagumpay para sa mga dayuhang nagnanais magkaroon ng puwang sa Philippine showbiz. Sunod-sunod ang kanyang mga endorsements, naging cover girl ng mga sikat na magazines gaya ng FHM at naging bahagi ng mga top-rated shows gaya ng Bubble Gang. Sa puntong ito, masasabing nasa kanya na ang lahat. Siya ang IT girl na hinahangaan ng mga kalalakihan at tinitingala ng mga kababaihan. Ngunit habang tumataas ang kanyang bituin, mas nagiging mapanganib ang mundong kanyang ginagalawan. Ang ningning ng stage lights ay tila naging bulag sa mga personal na unos na nagsisimula ng mabuo sa kanyang likuran. Ang tagumpay na ito ay may kaakibat na presyong hindi niya inaasahang babayaran ng napakamahal. Sa gitna ng kanyang matagumpay na karera, gulantang ang buong bansa nang lumabas ang mga cryptic posts ni Diana noong 2013. Ang mga larawan ng mga pasa, sugat, at ang mga katagang No to Violence Against Women ay naging mitya ng isang malaking pambansang kontrobersya. Dito nabunyag ang masalimuot na kalagayan ng kanyang pagsasama sa asawa noon na si Benjo Benaldo. Hindi ito ang karaniwang celebrity breakup na napapanood natin sa balita. Ito ay isang usapin ng domestic abuse na umabot sa punto ng pisikal at emosyonal na trauma. Ang bawat pasa sa katawan ni Diana ay tila naging sugat din sa puso ng mga tagahanga na nakasaksi sa kanyang masayahing persona sa TV. Ang pressure ng pagiging isang public figure habang dumaranas ng ganitong uri ng pagmamaltrato ay naging napakabigat para sa kanya. Marami ang nagtanong, bakit ngayon lang? Bakit hindi siya agad umalis? Pero gaya ng maraming biktima ng domestic violence, ang proseso ng paglaya ay hindi madali. Naging boses siya para sa kampanya laban sa Violence Against Women and Children, VEAWC, ngunit ang mismong laban na ito ang naging dahilan ng kanyang paghina sa harap ng camera. Naging laman siya ng mga talk shows hindi dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang personal na trahedya. Ang stress na dulot ng mga hearing, public scrutiny, at ang pagsubok na ayusin ang isang sirang relasyon ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kanyang profesionalismo. Unti-unti, ang mga producers na dati ay nag-aagawan sa kanya ay naging maingat sa pagkuha sa kanya dahil sa baggage na dala ng kanyang pangalan.
Ang dating daily exposure niya sa television ay naging madalang. Mula sa pagiging mainstay, naging guest na lamang siya hanggang sa tuluyan na siyang hindi napanood ang madla. Ang panahong ito ang itinuturing na lowest point ni Diana. Ang kanyang katahimikan sa mga sumunod na taon ay naging palaisipan. Sumuko na ba siya? O naghahanap lang ng paraan upang mabuong muli ang kanyang sarili? Ang sugat ng nakaraan ay hindi lamang pisikal. Ito ay naging isang malalim na pilat na magpapabago sa kanyang pananaw sa buhay at sa industriya ng showbiz. Akala ng marami ay sapat na ang pinagdaanan ni Diana sa kanyang personal na buhay, ngunit noong 2018, muli siyang hinamon ng tadhana. Sa pagkakataong ito, hindi tao ang kanyang kalaban kundi ang sarili niyang katawan. Na-diagnose si Diana Meneses na may stage 2B breast cancer. Ang balitang ito ay parang isang malakas na sampal, hindi lang para sa kanya kundi para sa kanyang mga tagahanga. Sa isang industriya kung saan ang physical perfection ay lahat-lahat, ang pagkakaroon ng cancer ay tila isang hatol ng pagtatapos ng karera. Ngunit dito natin nakita ang tunay na kulay ni Diana. Sa halip na magtago at magluksa sa dilim, pinili niyang maging bukas tungkol sa kanyang karamdaman. Ibinahagi niya ang kanyang vulnerability, ang pagkalagas ng kanyang buhok, ang hirap ng chemotherapy, at ang emotional na roller coaster ng pagharap sa kamatayan. Ang laban na ito ang naging dahilan kung bakit mas pinili niyang lumayo sa ingay ng showbiz sa Pilipinas. Ang kanyang focus ay nailipat sa pagpapagaling at paghahanap ng kapayapaan. Sa kanyang mga vlogs at social media posts, ipinakita niya ang isang new Diana, isang babaeng hindi na umaasa sa validation ng TV ratings, kundi isang survivor na nagpapahalaga sa bawat hininga. Naging aktibo siya sa pagsusulong ng holistic at integrative medicine. Ang kanyang karanasan sa cancer ang nagbukas ng kanyang mga mata na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kasikatan kundi tungkol sa purpose. Ginamit niya ang kanyang platform upang bigyan ng lakas ang iba pang cancer warriors. Ang kanyang pagiging matatag sa harap ng sakit na ito ang naging inspirasyon sa marami na huwag mawala ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang positibong pananaw, ang kanyang physical absence sa telebisyon ay naging dahilan upang ituring siyang laos ng ilang mapanghusgang mata. Ang hindi nila alam, si Diana ay hindi nawawala. Siya ay nag-e-evolve. Ang paglayo niya sa mainstream ay hindi isang pagkatalo, kundi isang sadyang hakbang upang protektahan ang kanyang natitirang lakas. Dito nagsimula ang kanyang paghahanda para sa isang bagong yugto ng buhay na malayo sa dikta ng mga talent managers and network executives. Matapos ang kanyang matagumpay na laban sa cancer, marami ang nag-akalang babalik si Diana sa pag-host sa Pilipinas. Ngunit ang Dianang nagbalik ay hindi na ang Brazilian bombshell na nakilala natin noon. Siya na ngayon ay isang ganap na global content creator. Sa pagpasok ng bagong dekada, na-realize ni Diana na ang kapangyarihan ay wala na sa mga dambuhalang TV networks, kundi nasa mga kamay na ng mga creators. Ginamit niya ang kanyang natitirang kasikatan upang bumuo ng sariling brand sa digital space. Hindi na siya naghihintay ng tawag mula sa mga producers. Siya na ang gumagawa ng sarili niyang content. Mula sa lifestyle vlogs, travel features, hanggang sa mga hosting gigs sa New York at Brazil, ipinakita ni Diana na ang kanyang talento ay borderless. Ngayong 2026, si Diana ay itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensyang wellness and lifestyle influencers sa rehiyon. Ang kanyang content ay hindi na lamang tungkol sa pagpapaganda. Ito ay tungkol sa quality of life. Naging mukha siya ng mga international health brands at naging speaker sa iba't ibang global summits tungkol sa women empowerment at health awareness. Masasabing mas malaki ang kanyang kinikita at mas hawak niya ang kanyang oras kumpara nung siya ay nasa peak ng kanyang TV career. Ang kanyang tagumpay sa digital world ay isang patunay na may buhay sa labas ng traditional na media. Nagawa niyang panatilihin ang kanyang evergreen status dahil sa kanyang abilidad na makipagsabayan sa uso habang pinapanatili ang kanyang pagiging totoo. Sa kanyang mga posts, makikita ang isang babaeng mas malaya, isang babaeng nakamit ang tagumpay sa sarili niyang mga terms. Hindi man siya ang bida sa isang primetime teleserye, siya naman ang bida sa sarili niyang buhay. Ang kanyang legacy ay hindi na lang ang pagiging isang magandang host, kundi ang pagiging isang babaeng nagtagumpay
laban sa lahat ng hamon ng buhay, mula sa domestic abuse, sa cancer, hanggang sa pagbabago ng industriya. Marahil ang pinakamalaking tanong ay ito, nakalimutan na nga ba ni Diana ang Pilipinas? Ang sagot ay isang malaking hindi. Sa kabila ng kanyang global success, si Diana ay madalas pa ring bumibisita sa bansa. Itinuturing niya pa ring home ang Pilipinas dahil dito siya tunay na kinilala at minahal. Ngayong 2026, si Diana ay mas pinipili ang mga quality projects sa bansa. Nakikita natin siya sa mga special hosting assignments, digital campaigns, at paminsan-pansing guestings sa mga shows na malapit sa kanyang puso. Masaya niyang ibinabahagi na ang kanyang pusong Pinoy ay hinding-hindi magbabago. Sa katunayan, isa siya sa mga tulay ng ugnayan sa pagitan ng Brazil at Pilipinas pagdating sa trade at tourism. Ang kanyang buhay sa kasalukuyan ay isang balanse ng trabaho, advokasya at personal na kaligayahan. Siya ay nasa isang masayang estado kung saan hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa kahit kanino. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala sa ating lahat na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang chapter. Ang pagkawala niya sa daily TV noon ay hindi dahil sa siya ay kinalimutan, kundi dahil kailangan niyang i-reset ang kanyang tadhana. Sa huli, nahanap ni Diana Menezes ang tunay na kahulugan ng tagumpay, hindi sa dami ng palakpak, kundi sa lalim ng kanyang katatagan at sa linaw ng kanyang layunin sa buhay. Siya ay nananatiling inspiration sa bawat Pilipino at banyaga na nangangarap, nadarapa at muling bumabangon. Ang Brazilian bombshell ay naging isang global icon of resilience. At iyan ang tunay na dahilan kung bakit kahit nasaan man siya, ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Ang kwento ni Diana Menezes ay isang makulay na sining ng pag-asa. Mula sa isang banyagang nangarap sa ating bansa, dumanas ng matinding dilim hanggang sa muling magningning sa sariling paraan. Itinuro niya sa atin na walang bagyong hindi lumilipas. Hindi mahalaga kung gaano ka katagal na wala. Ang mahalaga ay kung paano ka nagbalik na mas matatag at mas mabuting tao. Kung na-inspire ka sa kwento ni Diana, huwag kalimutang i-like ang videong ito at i-share sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong ma-inspire. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, ito na ang chance mo para maging bahagi ng ating lumalaking pamilya rito sa Emrys TV. Kayo mga ka-Emrys, ano ang pinaka hindi nyo malilimutang moment ni Diana Menezes noong siya ay nasa Eat Bulaga pa? O ano ang mensahe nyo para sa kanyang katatagan? I-comment nyo na yan sa ibaba at ating pag-usapan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwento rito sa Emrys TV. Paalam!